Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another debunk kay Banat Bay. Siguro ito na talaga yung dapat kong araw-arawin no? Namimiss ko ng mag-araw-araw ng content. Kaso iisang topic lang kasi yung ginagawa niya. Anyway, pakinggan muna natin to. Tapos I will show you proofs na itong lahat na to ay chismis at unfair yan doon sa mga taong binabanata niya. Let's listen in. 206. So meron pang 27 million. Nako, patay tayo dyan. Kaya naman pala, di ba may bali-balitang tatakbo ito si Boss Toyo, biglang hindi na tumakbo. Ay, sus, alam na. Hindi, kaya siya hindi tumakbo dahil nagtanong siya sa mga fans niya. And actually, sa amin din mga content creator na mga kinukonsidere niyang friends niya, na tinanong niya kami, Nico, anong sa tingin mo? Para sa akin, hindi pa sa ngayon. Kailangan mo nang mag-aral. Yun yung opinion ko. Ewan ko kung sinundan niya yon. Pero ang alam ko, kaya hindi siya tumakbo kasi dun sa mga fans niya. Ayaw kasi alam nila na si Boss Toyo ay gumagawa ng content para sa mga para doon sa gobyerno. Kasi of course, yung mga magagandang adhikain kasi ng gobyerno, hindi yan mapapaalam sa masa kung hindi naman kilala yung nagsasalita. So, di ba? So, yun yung isang ginagawa niya. Kaya nakikita nyo, paminsan nag-host siya ng mga shows sa PTV4. Walang masama doon, mga lods. Kailangan yun for the sake of awareness. Okay? Now, minamasama kasi to ni Banat Bay. And I'll go ahead on my point dito. Kasi si Mocha Uson din kasi Presidential Communication Operation Office. Assistant Secretary siya dyan. Ngayon, nagagalit siya kay Attorney Claire at saka kay Jay Ruiz at saka dinamay pa si Boss Toyo when in fact, yung kaibigan niya rin naman nandyan sa posisyon, isa sa mga bayaran ng gobyerno noon. Okay? Or pasweldo ng taong bayan to be exact, di ba? So, alam mo yun, ang point ko dito, ay kung meron mang karapatan na mag-debunk ng mga fake news ng mga DDS, it's someone like Attorney Claire. It's someone like Jay Ruiz na dating journalist, 'di ba? And kung meron namang tao na kailangan ng entertainment, si Boss Toyo 'yun. Lumalagay sila sa linya nila. Easy, 'di ba? Ang point kasi nito, linalagyan nila ng kulay. Linalagyan nila ng kulay yung mga pangyayari. Una, itong dokumentong binabasa, itong news article na to ni Banat Bay na binabasa niya, hindi naman yan confirmed. It's just a very malicious article that says etong ganito, meron siyang deal na ganito. Talaga ba? Asan yung documentations doon, di ba? It's just an article to publicly at least malign yung mga taong na nandyan para pag-isipan sila ng hindi kaaya-aya ng tao. Si Boss Toyo, siya na rin nagsabi dito sa live niya na mayaman si Boss Toyo. So why would he, of all people, would take in etong ganitong klaseng paratang na yan kung ang aim niya lang naman talaga ever since na naging okay yung buhay niya is to help out people, is to help out everyone sa paligid niya. Diba? Ako kasi, yun yung nakikita ko kay Boss Toyo. Tuloy natin. Alam na. Anong alam na? Ano alam Kaya na? naman pala, minsan kino-content din niyang, nako. Wala na. Kasi pwede kasing maging content creator lang siya. Ang pinapatamaan kasi nila dito talaga si Jay Ruiz. Mamaya pa explain natin yung kay Jay Ruiz. Yan ang dapat ipatawag sa camera kung talagang gusto malaman magkano kinikita. Di ba? Kasi alam ko naman yung mga bentahan dun sa niya. Di ako naniniwala dun Dun sa mga bentahan niya dun. Hindi lang naman yun yung negosyo ni Boss Toyo Buy and sell siya ng gold. Di ba? Bakit Nainggit ka ba? Banat Bay? Okay lang yun. Naniniwala dun. Bali mo, pag nagpresidente si Sara Duterte,
yung Banateros magkaroon ng spot sa PTV4, di ba? Pwede, why not, di ba? So, naku, dapat, hindi ito, malamang wala namang kinalaman si Boss Toyo dito. In fairness, sa tingin ko, wala naman siyang kinalaman Exactly. doon sa kinita o itong 200. Yan, okay, pupunta na tayo kay Jay Ruiz. Kasi ang sinasabi ko lang dito, if merong mang involvement si Boss Toyo dito, it's just for content creation. Hindi siya katulad ni Mocha Uson na nakadukdok sa puwet ng gobyerno during the time of Duterte. Yun yung pinagkaiba. Di ba? Malinaw. Ngayon, pupunta tayo kay Jay Ruiz. Mamaya na yan pakinggan. Ako, isa-summarize ko na lang yung atake ni Banat Bay para sa inyo. It's actually more on Jay Ruiz. Si Jay Ruiz ngayon kasi siya yung head ng PCOO and marami siyang sinibak na tao, okay? So, pakinggan natin yung simula ng kanyang speech dito kasi this would clarify everything. Byline, walang pangalan kung sino sumulat nito. Diba? Online site, walang pangalan. Iba pa, may mga nag-carry pa ng iba. Alam niyo po, isa sa mga dahilan kung bakit ako pumayag ng biging Presidential Communications Office Bakit? Secretary ay upang labanan ang fake news. It was actually my topic during the flag raising ceremony that was held yesterday. Okay, so explain ko lang sa inyo yung ginawa niya. Bago siya pumasok, bago niya kunin yan, nag-divest muna siya doon sa binibintang ni Banat Bay. Umalis siya doon, okay? At hindi siya yung may-ari nun. Gets nyo? Siya lang yung spokesperson doon. Parang, parang hindi siya yung may-ari, pero siya yung tagapagsalita nun. Diba? Parang si Harry Roque. Si Harry Roque ay spokesperson nung araw ni President Duterte. 'Di ba? Pero hindi siya yung presidente. Ganun yung posisyon nitong si Jay Ruiz doon sa kumpanya niya. It is a very important nuance para malaman natin yung discussion dito. Ibig sabihin, bago siya pumasok sa gobyerno, nag-divest muna siya doon sa kumpanyang sinasabi nitong si Banat Bay. Or umalis na siya doon. Okay? Para lang clear. Kasi unfair po yan doon sa mga taong pinaparatangan kung wala naman talagang paper trail. Okay? Hindi sa kanya yon. Wala siyang shares doon. Ano lang siya doon? Empleyado. Ganon. Siya yung nakuha. Bakit? Kasi siguro may nakita ang presidente sa kanya. Sabi nga ni Attorney Claire, nanonood ako sa kanya nung isang araw ng ganon. Kung wala kang idea kung anong nangyayari sa loob or yung mga usapin doon, manahimik ka na lang. Kasi most likely, magkakalat ka ng fake news. Kapag nag-assume ka na nag-assume, kapag naniwala ka ng naniwala sa mga propaganda material na nasa labas. Diba? Tuloy natin. That one of the fight of this government and in the BBM administration and in my term as PCO, one of my programs is to fight fake news. Diba? Not knowing na ako Na siya pala pala yung mismo fake news. ang magiging biktima ng fake news. Sinabihan, can you imagine? 206 million, paparatangan ka ng ganyan, Ayan. na hindi ka man lang kunan ng panig. Side. Yun kasi yung problema sa internet na usapin eh. Kasi sa constitution natin, yung mga you have the right to rights mo yun na hindi lang privilege to face your accusers, 'di ba? In accordance dun sa rules of evidence and all of that. Kaya nga meron tayong mga korte para yung mga ganyang paratang is masubstantiate kung meron or wala. Dito kasi wala eh. Hindi naman sa kanya yung kumpanya. Pero since siya yung siya yung sa PCO ngayon, siya yung titirahin, 'di ba? Ganun talaga eh. Ano 'yan? How unfortunate for this country na smear campaign ang nangunguna at hindi yung katotohanan. 'Di ba? May side siya ng storya eh. And hindi mo pwedeng i-insist na tama yung isa. At yung side na rin naman niya hindi tama. Kailangan mong timbangin yan. And kung i-insist nila na totoo yun, di iba na yon, di ba? It's very libelous in nature. Tuloy natin.
na hindi ka man lang tawagan. Yun, no, kita mo. Hindi siya hiningan ng panig. Nasa PCO, secretary po. Nandito lang ako. Yung nagsulat nito, kung sino man, or kung sino man yung may-ari, kilala ko naman. Si dating secretary, undersecretary Ray Marfil. Kilala ko, nakasama ko siya sa Senate. Kilala ko rin naman si Hilka Bacungan na nakasama ko rin sa House. Sa journalism, basic po yun, kukunan ka ng dalawang panig. Tama po ba? Exactly. Pero ang ginagawa nitong mga to, banat lang ng banat. Without, without learning the other side. Ang gusto niya pa, pagbanat niya, tsaka mag-i-explain. Baliktad no? Ganon kasi yung kalakaran ng mga DDS. So, ang point ko rito mga kamats, mga kaibigan, kung galit kayo ngayon sa gobyerno, it's okay to write something as long as it's not libelous. And of course, kung gusto nyo ng totoong pagbabago, maybe we should all vote wisely. Para yung mga vloggers na kagaya niya or even kagaya ko, we will not have space dito sa social media in terms of political content creation. But it's a free country, mga kamats, mga kaibigan. Yan lang naman yung sa akin for today, gagawin mga